Maraming salamat, Kuya Daniel Rason, sa programang Manibela. Magandang gabi mga poll watchers ng bayan. Sa ngalan ng aking partner na si Attorney George Erwin Garcia, ako po, si Jose Castigador Jr. At ito ang Political Watch. May mga pahayag na si incoming President Rodrigo Duterte kaugnay sa sigalot na nagaganap sa West Philippine Sea. Kung ano ang mga ito na magaganap, mas makakabuti ba ito para sa ating bansa? Upang tulungan tayong mas maintindihan ng usaping ito ay makakasama ko ngayon ang dating National Security Advisor, multi-term congressman representing the 2nd District of Parañaque, graduate of the United States Naval Academy, dating Postmaster General at dating officer in the Philippine Navy where he rose to the rank of Navy Captain or Full Colonel. In the Army, walang iba kundi si dating Congressman Roylo Goles. Good evening, sir. Good evening, Jocas. And welcome back. Thank you. Salamat. Later, we will be joined through phone patch by Ambassador Lauro Baha, dating Permanent Representative of the Philippines to the United Nations Security Council, dating Undersecretary ng DFA. And of course, we will also be joined by an expert, walang iba kundi si Professor Custodio, isang military historian and veteranong analyst. Congressman, nagsalita na si incoming President Rodrigo Duterte. He is willing to hold bilateral talks with China over the West Philippine issue. Ano ba ang maaring mangyayari dito? Okay. With that statement of his. Yung statement na yan, mayroong caveat, no? Ang sabi niya, dapat daw sundin ng China yung desisyon ng arbitral tribunal. Kaya yun ang dapat na irespeto. At siya naman, sinabi niya na susuportahan niya all the way yung ating kaso sa arbitral tribunal. Pero at the same time, binubuksan niya yung pintuan para sa bilateral talk base kung ano yung resulta ng arbitral tribunal. At bukod sa kanyang salita, nagsalita din yung kanyang incoming, yung designated DFA secretary niya, si Jun Yasay, no? Sabi niya, we will not be the lackey of anyone. Ibig sabihin, we will have an independent foreign policy na naayon sa ating konstitusyon. At yun naman talaga ang dapat. So, base sa mga ganyang salita, maganda kasi ipupursu niya yung ating kaso sa arbitral tribunal. Sinabi niya na ang West Philippine Sea ay atin, ang Scarborough Shoal ay dapat maibalik sa Pilipinas, pero bukas ang pintuan para pag-usapan ito. Which is good kasi ganyan ang diplomacy. Sa diplomacy, parang, let's say, mga tao, no? Kahit nagkakagera na. Hindi, tao, meron kayong dispute tungkol sa negosyo, meron kayong konting samaan na loob, pero tuloy pa rin ang usapan. Hindi sarado. Kasi ang nangyari dito sa nakaraang itong palabas na administrasyon, parang sinara, no? Nagkatampuhan ng gusto. Siguro, hindi maintindihan rin natin yung kalagayan ni Presidente Pinoy. Sa kanyang termino, inagaw ang Scarborough Shoal. So parang kahiyaan yun at napilitan siya na mag-file ng kaso dito sa arbitral tribunal. How can we go about this? Kung lalabas ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration in The Hague, a decision that many expect to be adverse, that would be adverse to China. Yeah. Paano pa ba sila makipag-usap sa atin? Adverse ang desisyon, lamang tayo, and then, okay, willing tayo mag-usap. How can we come up with, let's say, a win-win solution here? Doon nga, kaya masigalot dito, no? It requires diplomacy at dito magiging very challenging for the incoming president at sa kanyang foreign policy team at sa kanyang security team. Dahil dapat nating isipin, sabi rin ng China, hindi nila irerespeto. They will never accept. Yeah, they will never accept. Parati na sinasabi, they have indisputable sovereignty over the South China Sea. Kaya parang nag-uumpugang bato ito. Pero siyempre, hindi naman ganun kasimple yun. Hindi man pwede na porque malaki ang China, ganun na lang, no? Sila masusunod. Malaki rin ang kaharap nila kasi hindi lang Pilipinas, buong mundo ang kaharap nila rito. At makikita nyo, nagkakaroon ng mga preparatory work yung China rito, no? At yung kabila, yung Pilipinas at yung mga kumakampi sa Pilipinas. Tingnan nyo, nung lumabas na si incoming President Duterte ang panalo, kagad ang ambassador ng China isa sa pinakauna. Davao, isa sa pinakauna,
at mukhang maganda ang pagharap sa kanya. Tumawag si President Obama kay incoming President Duterte at tumawag din si President Xi. Nagpadala lang ng mensahe. Nagpadala Hindi tumawag, nagpadala ng mensahe at maganda ang reaksyon ni incoming President Duterte. Sabi niya, President Xi is a great president. So parang sabi, ano ba yan? Kanino ba pumapabor? Si President Duterte. Pero may kita natin na parati niyang ina-emphasize ipaglalaban niya ang West Philippine Sea, ipaglalaban niya ang Scarborough Shoal through an independent foreign policy. Ang G7 naman, nagsalita na rin. Nagbigay ng warning sa China na dapat irespeto nila ang arbitral tribunal. Ang US, ganun din. Ang Japan, ganun din. Ang India, pumasok na rin. Hindi lamang sa diplomacy, kundi makikita niyo mga military movements. No? Ang India ngayon is inside Asia, in the Pacific Ocean, na nanggaling sa atin sa Subic. Tapos pupunta ng Vietnam. Tatlo. Dalawang stealth frigate at isang corvette, saka isang supply ship. Pagkatapos pupunta ng Japan at sasali dito sa Malabar exercise na tatlong bansa yan, US, Japan at India. Ang tawag nila, operational deployment sa Pacific. Hindi visiting, kundi operational deployment. Medyo malalim. And therefore, they are no longer limiting themselves just hindi in lang the Indian dumadaan. Ocean. Hindi lang dumadaan. So, kundi ika nga, pinapalaman na nila sa mundo that they have a stake. Nagpaparamdam talaga sila. Nagpaparamdam. Sa South China Sea and including the West Philippine Sea, of course. Okay. How do we get the Pero Chinese? naman, ang China naman, kita mo ang China, in preparation for an adverse, siguro nakikita nila na hindi magiging pabor sa kanila ang desisyon ng arbitral tribunal. Kahit na sinasabi nila hindi nila nirespeto, meron silang mga diplomatic initiatives. Ang ginawa nila, nagpunta sila sa maraming mga bansa. Maliliit. Karamihan maliliit. Sabi nila, ang bilang nila 40. hindi man minamaliit natin yung mga bansa. Of No? course. Pero ang naririnig natin, Vanuatu, sa Pacific yan, one of the little islands in the Pacific, yung Burundi, yung In Niger, Africa, tapos Laos. And these are countries, congressman rather, na malaki yung utang na loob sa kanila. Binibigyan nila ng ang daming mga pera, grants, etc. And therefore, indebted sa kanila. And therefore, walang choice kundi medyo ayoko namang maliitin yung kanilang desisyon. Ayoko questionin yung kanilang motivation. Pero ang iba doon, landlocked. Sabi ko nga, anong pakialam nila at ano ang discernment nila sa mga bagay na ang pinag-uusapan, dispute sa dagat. Like Burundi, for example. Like Burundi. I think it's landlocked. Burundi. Tapos yung mga former states, yung mga Stan states, Kyrgyzstan, mga malilit na bansa na dating sa Soviet Union, na mga landlocked na walang kinalalaman pagdating dito sa mga dispute sa, sabi kasi nila, dapat daw bilateral. Hindi nila naiintindihan ng gusto kung ano ang pinag-aawayan dito, yung dagat dito. Kaya makita mo, ikukumpara sa pumapanig sa atin, G7 yung pumapanig sa atin, EU yung pumapanig sa atin, Estados Unidos, Japan, Australia, Canada, Great Britain. So pagdating sa quality, medyo dihamak na. And these are all big powers. Big powers at dihamak na naiintindihan yung problema. These are maritime powers. No? Big maritime powers. Maritime powers. Of course, ang Russia, nasa kabila, pero hindi natin maintindihan dahil kahit paano may relasyon sila sa Vietnam. Sila nagsusupply ng armas sa Vietnam, kaya ang Russia medyo naglalaro, no? Naglalaro. So yun ang sitwasyon, ligawan. Russia, parang ika nga pumapanig din sa China dahil ini-intercept din ang mga reconnaissance flights. That's right. Ng US challenge, sa Baltic Sea and in the may Pacific, nag-feel ang presensya nila. How do we get the Chinese to abandon or leave these man-made islands that they built? Obviously, they have said, we will never honor and accept any decision from the Permanent Court of Arbitration. And now they are willing to hold bilateral talks with us. Well, alam mo, lahat ng mga... Can we convince them, for as long as you abandon these man-made islands? But do you think China will do that? And in return, what are we supposed to offer them? Yun ang big question mark. Karamihan sa mga security analysts, foreign policy analysts, sabi, mahirap paalisin
They will yung lose a China. lot of face if they do lose that. a lot of face. They will have problems inside also. Magkakaroon sila internal problem which might cause a downfall of their government. No? Malalagay sa alanganin si President Xi Jinping. Ang laki na ng problema nila sa ekonomiya. Pagkatapos magkakaroon pa ng ganito, mapapahiya pa sila. Baka bumagsak ang gobyerno nila. Kaya mukhang untenable yun. Ang sinasabi nila, baka in the end raw, baka magkaroon ng win-win solution but not immediately. Parang hindi iwasan yung loss of face, pagkatapos palipasin ito, pagkatapos magkakaroon ng mga gradual yung pigilan, yung militarization ng mga islands, lalo na yung tatlo. Kasi tatlo yung malalaki yan eh. Pirate Cross Reef, malaki na, may runway sila napakahaba. Ang Pirate Cross, yan yung panganiban, ano? Hindi, Pirate Cross, hindi, Panganiban, Mischief yun. Mischief, ano? Ang Mischief nasa loob ng ating exclusive Yun economic yung zone. andon tayo, meron tayong barko doon. Doon, andes, may Ayungin yun. Ayungin. Yung Mischief Reef, atin yan, nasa loob ng ating, that's very close to Palawan, nagkaroon silang malaking reclamation din dyan at merong runway na ginagawa. Yung Subi naman, nasa labas ng ating exclusive economic zone, pero within about 12 miles from Pag-asa. Within looking distance So, nagkakakitaan pwede mong sabihin na within Philippine territory. Yes, oh. Then within the 12 mile. No? Wala. Nasa labas ng ating exclusive na. Yung Pirate Cross saka Subi, nasa labas ng ating exclusive economic zone. Ang Mischief Reef ang nasa loob. Siguro maganda pakita natin yung mapa, no, para makita kung nasa Later, mga of course. relative locations ito. Pero ito pang isang komplikasyon dito. May banta. At nung isang araw lumabas sa dyaryo, may banta na baka mag-declare ang China ng tinatawag na Air Defense Identification Zone. ADIZ. ADIZ, ADIC, na kanilang ginawa na sa East China Sea. Kasi magagawa nila ito pag mapalakas sila ang presensya nila, magkaroon sila ng aeroplano doon sa tatlong binanggit ko, Subi, may runway sila ron eh, Subi, Pirate Cross, operational lang ang Pirate Cross, tapos sa loob ng Mischief Reef. Pag yan ay mangyari, ang tanong dyan, kung gawin nila yan, kasi sabi nila, pag sa tingin nila, merong threat sa security nila. Kasi parating dumadaan ng US Navy. Nakatatlong beses na. Papasok na ang Japan, dumaan ang India. Nagkakaroon sila ng dahilan. Parang ina-up nila yung ante, no? Parang lumalabas sa halip na umatras sila, lalo silang nagiging aggressive. Kasi kahiyaan eh. So, pag mag-declare sila ng ADIC, ang tanong, ito ba, ano ba magiging reaksyon ng Estados US Unidos dito? Kasi ang US, nung mag-declare ng ADIC doon sa East China Sea, nagpadala sila ng 2 B-52 bombers. Unarmed, pero it sent a very strong Precisely to message. challenge it. To challenge. So, walang ginawa ang China. Dito, anong gagawin nila? Ano magiging reaksyon ng Pilipinas din? Kasi pag nag-declare ng ADIC sa South China Sea, ang China, makukover ang ating exclusive economic zone. Papasok yan, mag-overlap yan sa ating exclusive economic zone. And isipin mo, ang traffic natin, no, from the Philippines going to Vietnam, going to Singapore, going to Bangkok, going to Europe, dadaan lahat yan. Ibiro mo, pag may ADIC, ano ibig sabihin yan? Magbubusina yung mga eroplano natin, yung mga Philippine Airlines at marami pa. So, ano magiging desisyon ng gobyerno dyan? Kasi oras na magbusina tayo, para natin kinikilala yung ADIC. What if China moves to reclaim, to do reclamation work on Scarborough Shoal? Yun ang matindi. Yan po ay sasagutin at pag-uusapan namin ni Congressman Goles after we pause for a short break. Magbabalik po ang Political Watch. Nagbabalik po ang Political Watch at kasama pa rin natin ang ating panauhin na walang iba kundi si Congressman Roylo Goles. Congressman, before we went on a break, yung hanging question natin, what if China moves to undertake reclamation works sa Scarborough Shoal or Panatag Shoal? Ayun, yun ang matindi. At marami sa mga security analysts na ako doon ang nagsasabi na ito, red line ito. Pag sinabing red line, hindi pwedeng payagan. Hindi pwede i-cross. Oo, hindi pwede i-cross yan. At kasi tingnan nyo, ang Scarborough Shoal, napakalapit, kaharap yan ng Zambales. Kaharap halos ng Manila Bay yan. Mga 130 nautical miles from Luzon and very close to our vital military
and economic installations. Napakalapit sa Subic. Isipin mo, malapit sa Subic, isipin mo, pag yan ay magkaroon ng reclamation and eventually mamimilitarize, magkakaroon ng runway, magkakaroon ng harbor. Deepwater Harbor. Oh, ang layo ng Scarborough parang Metro Manila at saka Baguio. Ganun ang layo, no? Napakalapit. Mga 200 kilometers. 200 more or less. kilometers. So, biro mo yung lapit na yan, pagkatapos, ang mangyayari dyan, magiging banta sa atin, no? Kung magiging operational yan, magiging clear and present danger. At saka, napakalaki ng Scarborough Shoal. Akala na iba, tuldok lang sa mapa. Pero may lagoon yan sa loob na navigable, pwedeng pumasok kasi merong natural entrance, no? Gawa ng Diyos yung entrance yan. Pwede pumasok yung mga frigates, mga destroyer. Ibig sabihin, pwede mag-anchor doon sa loob. I-improve na lang, safe harbor na. Paliligiran na nila yung paligid. Hindi nila gagalawin yung lagoon para silang merong maliit na Manila Bay. Alam niyo kung gaano kalaki ang lagoon ng Scarborough Shoal? About 150 square kilometers. Almost the size of Quezon City. 3 times the size of my city, Parañaque. Ganun kalaki. Kaya isipin nyo, kung ang lagoon ay halos kasi laki ng Quezon City, gaano karaming vapor ang pwede mo ilagay dyan? Isipin mo mula dito sa lugar natin, Quezon City ito, papuntang Quezon Memorial, papuntang Batasan, papuntang Novaliches, ilang vapor ang pwede mo ihilera dyan? Not to mention the fact na kung maglagay sila dyan ng mga missile emplacements, isa pa yun. They can threaten us within just a few minutes. They can hit our country. Meron ng parang master plan sila dyan na gusto nilang gawin doon sa Scarborough Shoal. Maglalagay sila ng runway dito. Ito po. Lalagay ng runway, lalagyan nila ng i-reclaim na ito, maglalagay ng mga building dyan, tapos yung loob, lagoon, ito ang mangyayari dyan. It's a clear and present danger kung yan ay ma-militarize. At hindi lang tayo, pati yung mga allies natin, kasi madodominate nila ang South China Sea at magiging major military installation yan. Bigger than Subic. Ika nga, it will be a dagger. That's right, a dagger Near our hearts. Aimed at the heart of the Philippines. We have on the line Professor Jose Antonio Costudio. Magandang gabi po, sir, and welcome to Political Watch. Professor, pinag-uusapan namin ni Congressman Goles yung possibility that China may move to undertake reclamation work sa Scarborough Shoal or Panatag Shoal. Ano ang inyong pananaw dito? Kaming dalawa ni Congressman Goles, we share the same sentiment, no? Matagal na namin winawarning yun na ang Scarborough Shoal ay clear and present danger. Tama talaga yung dun sa ating bansa. Kasi nga, isipin mo, ang mga 120 nautical miles away from our centers of gravity, ibig sabihin ito, yung Manila, Subic, Clark, yung ating politiko, military, lahat yan, economic centers, andyan lang yan, katabi lang, no? Tapos ang balak ng China is to restrict us to a 12-mile limit away from our shores, no? Kasi sasakopin nila lahat yan. So, naging para sa amin, para sa akin also, is the fact na yung matagal na namin pinopush yung government before pa, no, yung 2012, na wag i-abandon yan, no? Wag lang tumutok sa arbitration lang. Pero to try to physically reoccupy Scarborough Shoal, no? Ang nangyari kasi nga, there have been instances nga, no? Kasi so far, yung mga Chinese, hindi naman pa sila nag-build ng permanent structures dyan. So before, nagkaroon ng mga bagyo yan, no? Na dumaan din sa lugar na yun. And binakit ng mga Chinese. So binakit ng mga Chinese, no? Tapos, hindi naman tayo nagpadala ng assets to reoccupy it, no? So, may dito talaga dito na parang nawala, no? Naputol ang linya. Ating babalikan mamaya, no, si Professor Jose Antonio Costudio, isang military history expert. Pero balik muna tayo kay Congressman Goles. Congressman,
how do you think will the US react to such a possibility na ika nga i-develop, i-reclaim, they will do reclamation work sa Scarborough Shoal, yung China? Palagay ko, Will they react right away? Hindi And if lang- they will not react right away, ano naman ang dapat gawin ng Pilipinas? hindi lang red line sa atin yan, red line din sa kanila. Kasi ang mangyayari, ito, pakita ko ulit, no? Ito yung tinatawag na, ang mangyayari dito, ito ang pangamba ng mga security experts, yung tinatawag na strategic triangle. Kasi pag natapos, kung magawa ang Scarborough Shoal, meron ng mga reclaim area sa Fiery Cross Reef, sa Johnson, no? Sa Subi, sa Mischief. Dito sa bandang south yan. Tapos sa norte, andun ang Paracels naman. May runway na ron. Pag nagawa ang Scarborough Shoal, ito ang Scarborough Shoal, magkakaroon ng strategic triangle, and that is used by, no nag-usap kami sa Japan, security conference mga last year, binanggit na yan, no? And the US Navy is also looking at that. Malalakas masyado lalakas masyado ang puwersa ng China dito. Madodominate nila ang South China Sea at lalabas sila sa yung tinatawag na meron pang isang bagay, no? Yung tinatawag na ito, yung first island chain. Ito. Yan. Sa kanilang 9-dash line. Ito ang first island chain, ito ang nakaharang sa kanila para lumabas ng Pacific. Pero pag lumakas sila masyado sa South China Sea, baka maka-break out sila and then be able to project their power all the way to Guam, part of the West Pacific. At pag na ganyan, they can elbow out the US Navy and dominate part of the Pacific. Pati Japan apektado dyan. Most especially the South China Sea. That's right, South Magiging China Sea. ika nga Chinese lake na. Magiging lake nila yan. At ang analysis ng marami, hindi papayag ang US dyan. Kasi pag na-occupy ang Scarborough Shoal at na-militarize, malaking epekto sa security. Kaya papasok ang US dyan, not to help us, but to help themselves. Yan ang gusto kong i-clarify, no? Ang US, kikilos yan. Hindi porque kakampi tayo, kikilos sila dahil it is in their own national interest. Kasi sila ang South China Sea is very vital sa kanilang seguridad. $5 trillion worth of trade. Ang Japan is dependent on that. Yung oil trade, ang dami na maapektuhan kung sakali na mag-collapse ang security situation dyan sa South China Sea. Congressman, ano ang gagawin natin with the Navy that we have right now? Well, ano ba ang gagawin natin and what do you think would President Duterte do also? At dito, kailangan talaga ng diplomasya. I think we have to emphasize to them. At maganda naman at na-open yung channels to. Siguro ito ang isa sa mga bagay na dapat pag-usapan. Bukod sa, kasi ang sabi nga ni incoming President Duterte, ibalik nyo ang Scarborough Shoal. Di klaro yun, no? Ibalik. Hindi i-develop. Kasi pag dinevelop yan, that means it's a violation of our sovereignty. And that is, nasa loob yan ng ating exclusive economic zone. Well within. At talagang banta, no? Palagi ko hindi naman papayag si President Duterte na sa loob ng kanyang termino mangyari itong malaking banta sa ating seguridad now and in the future. Untenable. Parang imagine kung yung Subic nung panahon na yon, may base militar ang US, pero kalaban natin ang US. Ang hirap, parang Guantanamo. Di ba? Yung merong base sa Cuba, andun ang US, kapitbahay nila Guantanamo, untenable for Cuba. But they had to tolerate that dahil siyempre masyadong preponderant yung power ng US. Pero dito may dalawang power na nagbabagaan, China at saka US. At sabi ko nga, ang US ay kikilos, ang China ay kikilos, whether we like it or not. Yung yung pagpatayo nila ng mga their construction of man-made islands in several Seven. not even land formations, atolls, reefs, mga nakalubog, which cannot be recognized to be a part of a country. Ano ba ito? Have they thought things through? Ibig sabihin, even if magkaroon ng adverse na desisyon ang Permanent Court of Arbitration against them, and they have long been saying that they will never accept it, are the Chinese there to stay? And will force be the only alternative, God forbid, to make them leave these man-made islands? Yung nga ang worry ko, no?
Kasi in the end, kung talagang hindi sila alis at sa tingin ng Estados Unidos, ito yung malaking banta sa kanilang seguridad, then siyempre mag-iisip ang mga powers kung paano isi-solve yan. If they cannot solve it diplomatically, isi-solve nila through the use of force or the threat to use force. At nagbi-build up na nga. Di ba, sabi ko, masyadong aggressive ang China, lalo na pinakita nila yung pag-construct nitong mga islands na ito, artificial islands. With 10,000-foot runways. That's right. 3,000 meters. Meter. Halos kasing haba ng runway natin sa NAIA. Lahat ng klaseng aeroplano, pwede mag-landing and take off doon. Kasi Even the biggest the biggest bomber planes. sila, pwede. So, malaking banta talaga. At kaya nga pumasok na rin ng India. Andiyan ng India, which is not a small power. It A is regional power. one of the top 10 biggest militaries in the world. Meron silang mga aircraft carrier, and they're merong submarines. and they're nuclear armed. That's right, nuclear power yan. At hawak nila ang Indian Ocean, no? Kaya pag pumasok yan, hindi lang sila pwede makialam, hindi lang sa South China Sea, kundi yung Indian Ocean ang pwede nila i-control at pwede nilang pigilan yung flow ng trade ng China. At malaki ang kanilang Navy, malaki ang kanilang Air Force. Vietnam is also developing. Nakita natin, kabibisita lang ni President Obama, sabi niya, papayag na sila na mag-export ng arms. Lifted na ang arms embargo Embargo nila, pwede na. ng US. So, Vietnam is buying from Russia. Now, they can buy from the United States. At iba ang attitude ng Vietnam sa atin. Sa kanila, masyadong importante ang military nila. Kaya they have a very strong military compared to our military. What do you think of the ongoing AFP modernization program? Sapat na ba ito or kulang na kulang pa in terms of our protecting our own territory and so that we cannot just be pushed Ayun, around? may pinakamahinang military sa ASEAN. Ang Singapore, napakalakas na military. Very They have modern. more than 100 fighter planes, so modern. Malaysia is modern and they're modernizing their navy. Indonesia is starting to modernize also dahil pati yung Natuna area nila, may threat yung expansion ng China. Vietnam just bought 6 submarines. They invested, Kilo class ito, made in Russia. They invested about more than $3 billion. Ang balita, bibili pa sila ng dagdag. Meron silang mga Sukhoi jets doon na pwedeng kahit paano pwede makipagbabag. At tayo naman, kahit submersible, wala tayo. Wala tayo. Much less submarine. Oo, submarine. Ngayon, may aeroplano tayong binili, 2 pa lang ang nandito. And they're not even armed. Wala pa yung armed. Ito nga ang sinasabi ko, kasi pinag-uusapan namin, ang kailangan natin yung mga military asset nito ngayon, kahapon. Nagtataka ang iba, bakit itong pangkasalukuyang administrasyon binigyan ng prioridad yung brand new na ang delivery 3 years, 5 years from now. Halimbawa, ang Navy natin, dapat meron tayong kahit paano may firepower. Yung dineliver na bago, hindi naman warship talaga yan eh. Sea lift. More of a sea lift yan. Walang firepower yan. Pangamasingan lang. It's not a warship. It's not really a warship. It's really a transport ship. Kaya hindi pwede sabihin it's the largest ship of the Philippine Navy. Siyempre malaki, transport eh. Ang talaga, ang bilang, ano ba ang firepower niya? Dapat frigate yan o kaya destroy. May in-order tayong frigate either from Italy India or Korea. Pero brand new. Merong offer nung as early as 2012 na second-hand Maestrale from Italy na maganda, relatively modern, na deliver sana noong 2013. At pwede i-upgrade. Pwede i-upgrade pa. At operational. At saka yung kanilang armament is possible, no? Pwede nang ilaban. May mga missile na. Pero hindi natin kinuha. In exchange, nagdili-dali tayo sa frigate. Kaya tinan mo, hanggang ngayon, hindi pa na-finalize yung frigate. Kailan mo i-deliver yan? 5 years from now. Ang banta ngayon eh. We need it now. Saka ongoing. Dapat, combination of brand new and second hand. Kasi yung second hand, andito agad eh. Yung mga para sa bahay, no? Pag meron threat sa bahay mo, kung anong armas na malapit, kukunin mo agad. Hindi yung magpapabili ka pa sa 1 kilometro. Kung bolo lang kung bolo naman, yun ang gamitin mo. Kung anong pero yung kalaban mo,
Scar rifle. Oh, kahit na, basta't armas na May nandiyan armas ka. kagad, magagamit mo, hindi yung sasabihin mo sa anak mo, oh anak, pumunta ka nga doon sa kabilang kanto at kumuha ka ng shotgun. Eh, andyan na yung banta eh. Yung mga nakukuha natin, nabibili man o binibigay sa atin na mga hindi lang siguro second hand, baka more than that, na mga assets galing sa Estados Unidos. Ito ba ay sapat kahit paano para magamit natin to stand up to China in case things turn from bad to worse? Yan yung mga excess defense articles. Dalawa nakuha natin dyan, no? Yung, Hamilton class. Yung Hamilton class, yung mga cutters. Cutters. Pero walang missile capability yun eh. Bali, yung auto Milara lang siguro yun na Canon. Yung Canon na yun, anong laban natin yun? Anong range niya? Mga 15 kilometers ang range niya, 15 miles. Tapos babanata ka ng 60-mile to 100-mile range na missile. Wala tayong kalaban-laban. Kaya dapat inisip natin na kailangan natin yan, maybe for Coast Guard, but for Navy, dapat mas modern ang kailangan. May firepower talaga. Meron sila, tinitingnan ko din yung in-order nila, either from India or from Korea. Pero nagtataka, but ASW ang principal capability. Anti-submarine warfare. Anti-submarine, pero ang katapat natin, mga surface ships talaga eh. Yes. Surface, tinitingnan ko, wala silang surface-to-surface missile. Merong surface-to-air, pero siyempre katapat mo rin vapor, hindi lang aeroplanong katapat mo dyan, kundi mga vapor din. So palagi dapat reviewin nila ito. In other words, Congressman, we have a long way to go. Mas marami pa ang kailangan natin na mga defense equipment, and this should be a combination of not just ships but also dapat mayroong mga aircraft at of course yung so that reconnaissance planes of course and mga radar systems so that we can really have real maritime domain awareness. Do you think the Duterte administration will strengthen the modernization program of the Philippines? Palagi ko kasi siyempre andyan na sinabi ni President Duterte na ipaglalaban niya ang West Philippine Sea, ang Scarborough Shoal, but combine it with diplomacy. At nakikita ko yung security team niya, especially the incoming Secretary of National Defense, galing ng States yan. Siyempre doon, expose siya sa mga usapan sa Pentagon, usapan sa Pacific Command. And geopolitical... yung geopolitical situation. Alam niya kung ano ang mga threats, ano ang mga kailangan. Meron siyang global perspective. Geopolitical perspective, hindi yung infantry. Kasi mahirap kasi pag minsan yung nandyan, masyado infantry ang tingin. No? Localized lang. Local, ground tactics ang alam. Maganda ang pasok ni incoming Defense Secretary na Del Lorenzana. Meron siyang global outlook na nakuha niya. Matagal sa rin eh. Having been stationed there for so long. More than almost 10 years doon sa States. In Washington, D.C. In Washington, D.C. So, palagi labas-pasok sa Pentagon yan, pumunta na Hawaii. So, meron siyang global perspective at yan ang i-apply niya para magkaroon tayo ng more responsive upgrading of our armed forces. Magbabalik po ang Political Watch. We will pause for a short break. Yan lamang po kayo. Nagbabalik po ang Political Watch and of course, kasama ko pa rin ang ating panauhin ngayong gabi na walang iba kundi si dating National Security Advisor Roylo Goles. Sir, yung warming relationship between the US and Vietnam. Na-lift na yung arms embargo by the US against Vietnam. Naging matagumpay ang bisita ni President Obama of late sa Vietnam. And of course, there is the possibility that Vietnam might allow the US Navy the use of Cam Ranh Bay in Vietnam, which used to be a US Navy naval base also. What would be the consequences here for China, and how would this alter the situation in the South China Sea? Masyadong malaki epekto niyan. Pag pinayagan nila na maka-deploy ang US sa Cam Ranh Bay, edi doon banda sa may sa may bandang north western corner of the Vietnam. South China Sea.
nakatutok yan sa may bandang Hainan. At nakatutok sa Paracel, nakatutok sa may Spratlys. So doon mai-interdict yung mga puwersa nila, madidivide yung puwersa nila doon. Plus yung 5 bases, yung Can be cut rotational off. bases ng nasa Pilipinas, no? Meron sa Basa, meron sa Bautista sa may Palawan, sa may Mactan, tapos sa Lumbia do sa may Cagayan de Oro, plus yung Fort Magsaysay, yung for infantry land base. Magkukombine yan, Kamran, nakatutok yan, nakapaligid ngayon. Ibig sabihin, It will surround whatever bases China has in the West South China Philippine Sea. Sea. Paracel plus yung 7 artificial islands sila. Medyo mapapaligiran sila. And of course, China. Magiging nightmare for China yan. Sa kanila. China will do everything na hindi rin magawa ito. We have on the line po si dating Department of Foreign Affairs Undersecretary and Ambassador, of course, to many countries, naging permanent representative of the Philippines to the United Nations Security Council, si Ambassador Lauro Baha Sr. Good evening, Ambassador. Good evening, Jokas. How are you? Mabuti naman at of course we are happy to be with you this evening kahit through the phone. Kasama ko po ngayong gabi si dating National Security Advisor Roy Lagoles. Si Congressman Goles. Good evening, Congressman. Good evening, He's Kalari. one of our foremost experts on these issues. Ambassador, ang tanong ko po yung desisyon, apparently it's already a done deal, mukhang desidido na dito si incoming President Rodrigo Duterte to hold bilateral talks with China on the West Philippine Sea issue. Ano ba ang inyong pananaw dito? From the very beginning, I am of the view that bilateral, regional, and global talks are not mutually exclusive of each other. They can be pursued in tandem. So it's if bilateral talks will be held, I hope it will occur, because you cannot. I always believe that you cannot solve an issue, especially issues of sovereignty and maritime entitlements, without talking to each other. Ambassador, it seems to many that China wants to stay there for long. They have constructed all these man-made islands. They have apparently thought things through. And even if an adverse decision from the Permanent Court of Administration is handed down against them, of course, what would bilateral talks achieve? What can we offer them, and can we convince them to abandon or leave these man-made islands? That would be wishful thinking already, Jokas, because by the pronouncements of China and by their actions on the sea, they are there. They are in effective possessions or control of those islands. What we can do in a possible bilateral talks is to manage the issues in the South China Sea, by meaning manage the issues and consider other avenues for cooperation, like, for example, fisheries and other maybe non or less controversial issues. Of course, China has come out with a statement that they will not recognize any decision. Of course, they did not participate, but there is always hope that talks will bring out something. Diplomacy should never end. President-elect Duterte has said on record that in exchange for Chinese funding and maybe even know-how, he is willing to talk with them, and of course, he wants a railway system built for the island of Mindanao and then to revitalize, of course, the railway network in Luzon. But sabi niya, Scarborough Shoal should never be
ika nga, should always be part of our country. Posible ba yan that we can revive this through bilateral talks, and that would China be willing to fund these railway projects? That's a judgment call by the incoming by the president elect. As I said, in the present dynamics on the ground or on the sea, there is no harm in trying other avenues for some sign of give on the other side. We cannot perpetuate the situation where we do not talk to each other. We should learn from the experience of other countries like Vietnam and Malaysia. In spite of the fact that they are both claimant countries, they have open lines of communication, which at present we do not have. We have put our eggs in one basket, and that's the panel. And maybe on hindsight, we may have relied too much on the panel. Ambassador, last question ko po. Ano ba ang nakikita mo na win-win solution dito that could be acceptable to all the parties, given, of course, the situation that we have now in the area? In their exercise of what I call judicial statesmanship, the panel may decide to in favor of the Philippines on some of the issues we presented. The panel may decide or may not decide on other issues which will be adverse to China. And then that will open the door for negotiations again, for talks. In other words, it will not be a zero-sum decision. Some points may be awarded to the Philippines, some points may not be awarded, which in effect will be favorable to China. But that will give an opportunity to explore other avenues to get out of this imbroglio. Maraming salamat, Ambassador Lauro Baha Jr. Thank you very much for this opportunity. Good evening po, Ambassador. Congressman, kulang na po tayo sa panahon. Your parting statement, given the fact that may mga sinabi rin si Ambassador Baha, ano ang magandang mangyari dito? Well, una, ipagdasal natin ang maging matagumpay para sa atin ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration, kasi pag ganyan, magiging mas malakas ang bargaining position natin pag na-open itong bilateral. At ipagdasal din natin, give wisdom to the incoming administration in dealing with a very challenging situation, both diplomatic, military, security, economic, and political. Political. Kasi may political dito sa bansa. Sinusundan yan ng mga tao. And China is watching, the US is watching, the world is watching the performance of our incoming administration. Pagdasal natin yung wisdom para sa kanila para maging maganda ang kanilang gagawing negosasyon at pag-handle nitong napaka masigalot na masalimuot na security, diplomatic and political situation. Magdasal tayong lahat para sa ating bansa. And of course, magdasal po tayo lahat na hindi po umabot ito sa gulo o sa isang gera. Maraming salamat pong muli, Congressman Roy Logoles. And of course, maraming salamat din po sa inyong mga poll watchers ng bayan, sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating programa. Dito sa Political Watch, sagot namin ang mga impormasyon. Nasa inyo ang paggawa ng desisyon at ang pagbuo ng opinyon. Atin pong tandaan na isang malusog na bayan, sumusunod sa batas ang mamamayan. Salamat sa Diyos.